Nakatagdang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Nations General Assembly kung saan kabilang sa kanyang ipananawagan ay ang kapayapaan sa gitnang silangan. Ang ilang pang mga magiging aktibidad ng Pangulo sa kanyang working visit sa Estados Unidos, alamin natin sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla live. Angelique, nakatakdang lumipad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungo ng New York para sa kanyang 2 araw na state visit. Haharap siya sa United Nations General Assembly para ipanawagan ang kapayapaan at kaligtasan ng mga sibilyan na ayon sa Department of Foreign Affairs ay mahalaga sa harap ng sigalot na nangyayari sa Middle East. 2 pagpupulong ang dadaluhan ni Pangulong Marcos sa United Nations General Assembly o UNGA. Plataporma ito ng mga bansa para talakayin ang mahalagang isyu tulad ng seguridad, ekonomiya, nagbabagong panahon at krisis na nangyayari sa mundo. Irerepresenta ng presidente hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang mga bansa sa rehiyon para ipanawagan ang kapayapaan sa harap ng gyera sa gitnang silangan. Napakahalaga po ng biyaheng ito. Ito po ang tamang pagkakataon dahil sa mga nangyayari ngayon sa Middle East. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. The President will offer a voice from our region, from developing countries, and call for restraint, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Magsasalita rin si Pangulong Marcos sa isang special session sa United Nations General Assembly. Layo nitong makalap ng malawak na suporta mula sa iba't ibang bansa para sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Mahalaga po ito dahil nagbibigay ito sa Pilipinas ng kapangyarihan at boses sa mga usaping global safety at security. Importante po ang mga usaping ito para sa mga Pilipino at mga mamamayan mula sa mga developing countries. May impact po ito sa ating sovereignty, maritime security, sa global economy at sa safety ng ating overseas Filipino workers. Responsibilidad natin na tumulong para maging mas mapayapa at patas ang mundo. Responsibilidad din nating protektahan ang interes ng ating bansa. Sa pagsali sa UN Security Council, ngayon pa lang ay magiging bahagi tayo ng solusyon para handa tayo sa kahit na anumang hamon na harapin natin sa hinaharap. Ibibida ng Pangulo ang aktibong pakikipagtulungan ng Pilipinas sa UN mula nang itinatag ito noong 1945. Kabilang ang paggalang sa batas, kooperasyon sa iba't ibang bansa para sa pagpapaunlad ng ekonomiya, pagtugon sa climate change at pagprotekta sa karapatang pantao. Makikibahagi rin si Pangulong Marcos sa ika-70 sesyon ng Commission on the Status of Women. Isusulong niya ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagprotekta ng mga kababaihan at kabataan. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres para talakayin ang sitwasyon sa Middle East na nakakaapekto sa mga bansa gaya ng Pilipinas. Binigyan diin ng punong ehekutibo ang pangako ng bansa na patuloy na makipagtulungan sa United Nations at iba pang bansa para humanap ng solusyon sa mga problemang kinaharap ng mundo. Sasamahan si Pangulong Marcos si First Lady Liza Marcos, mga pinuno ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Presidential Communications Office. Kasama rin sina Presidential Advisor on Peace and Unity, Secretary Carlito Galvez at iba pang opisyal ng pamahalaan. Angelique, magtatagal ang working visit ng Pangulo mula March 9 hanggang March 10. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.